eto pong propaganda machine na mga Duterte, sanay na sanay sa script, pero pusang inasablay naman sa facts. Ang tawag dyan, mga impacto. What the fuck? Diba? Madalas po silang build up kay Sara Tililing Duterte, pero pagdadaanin naman natin sa facts, ay wala naman po. Diba? Unahin natin, bigyan natin ng mga facts ang mga impacto. Sara Duterte corruption case, a crashing blow to education. Ayan, alam na po natin yan. Diba? Nagnakaw sa Department of Education. Magnanakaw. Diba? Imbis na pumunta sa estudyante, tinambakan ng confidential funds, tinambakan ng mga certificate para makanakaw. Kaya nga po ang naudlot na impeachment na binaboy ni Chis Escudero. Shoutout Mami Bengay, Mamula Lane, Jovi Gali, Mami Chris Rose, shoutout. Miss Calderon, shoutout sa inyo. Aileen Joven. Okay? Ayan po. Ano pa ang ginawa sa Department of Education? Nagkaroon po tayo ng ghost student. Pati scholarship, patay gutom, hindi pinatawad. Wala kang puso, hayop ka. Diba? Pati po mga ghost scholarship, hindi po pinatawad ng hayop na Tililing na vice presidente. Ano pa? Meron pa tayong ghost school. Nagkaroon po tayo ng ghost school kung saan ang mga bitak-bitak, ang mga eskwelahan na bitak-bitak pinaayos daw, nagpatayo daw ng eskwelahan pero wala naman pong ginawa. Kaya nga sinasabi natin sa inyo ngayon, kung maka-build up ang mga DDS propaganda machine kay Sara, akala mo naman talagang paniwala at talagang maibubuga ang kanilang vice presidente. Di ba? Ano pa? Siyempre, yung tungkol dito sa dito lang sa Cebu. Minsan na lang nagtrabaho, anak ng weteng. Ano pang ginawa? Putek, ang ginawa, nagpa-picture-picture pa diyan sa Cebu. At meron nga po lumalabas ngayon. Ito po matindi. Ito po matindi. Yung ano po, yung ano po ng DSWD, pinapalitan po. Ayan o. Huling-huli po sa camera. Ang ano po ng DSWD, pinapalitan ng sa Diyos at sa bayan na paper bag. What the fuck? Pagaling mo si BBM. No joke. Ayan o, pinapalitan po ang ano ng DSWD, pinapalitan daw po ng paper bag ng Vice President. Matindi po pagmumuka. At meron pa po dyan, hindi ko nakuha yung picture, yung lugaw na ginaya kay Lenny, putik may listahan. Yung lugaw po, hindi ka makakuha ng lugaw kapag hindi ka lilista.
Matindi. Diba? Ganun po katindi yung Vice Presidente. Kaya nga po sinasabi natin na sablay po sa PAX talaga, impacto. Oh. Tignan nyo naman po ang lugaw. Oh, ang lugaw po, ayan oh, kailangan lilista ka. Pusang inang, anong klaseng gobyerno to? Oh, anong klase yan? Lilista ka pa. Kadiri, men. Bago ka magkalugaw, lilista ka pa. Oh, ano yan? May listahan ng lugaw. Buti pa si Lenny. Oh. Ano yan? Tapos, papalabasin, syempre pumirma ka. Papalabasin yan sa budget hearing. Nag-donate po kami sa ganito. Ito po ang mga pirma nila. Nagbigay po kami ng pera. Oh, patay na. Patay na. Diba? Patay na kaagad. Tampering na naman. Mahusay si Sara sa tampering eh. Mary Grace Piatos. Oh. Shell Jokno. Marian Rivera. What the fuck? Kita nagdo-donate ka na, may palugaw ka nga. Putik, may listahan. Ayan po walang edit yan ha. Oh, lista ka na dyan, Nay. Anong gusto ba? Oh, anong gusto mo, Nay? Lista ka na dyan, Nay. Antindi ng muka. Biro mo yung DSWD, pinalitan nila ng paper bag. Bida-bida. Tama. Happy birthday para Eduardo. Happy birthday. Tsaka Francis Eric Caballe. Gagawin na naman yan. Go signature. Tama. Ayan na naman yung go signature. Pinirmahan lang lugaw. May kapalit na pera yan sa sa budget. Antindi. Antindi talaga ni Sara. Ayan photo ops sa photo ops, ginamit pa yung patay eh, oh. Ginamit pa yung patay, hindi na naiyay. Minsan na lang magtrabaho, ano pa eh. Okay, General Torre, pwede po ma-request. Ano po yung, Ma'am President? Pwede po bang papasukin yung mga video? Camera, already, camera. Pwede mo pasukin yung camera. Sige, pasok camera. Patayin mo si BBM. No joke. Ano sabi? Ano sabi ni Sulaika? Love, huwag kang umalis dito. Kailangan ko yung finger mo. Ah! Diba? Nung nakulong si Sulaika, Love, huwag kang umalis. Kailangan ko yung finger mo. Ah! Tigas ng mukha eh. Diba? Ang tigas ng mukha. Bida-bida eh. Sulaika, arte na arte. Arte na arte. Ayaw mawala sa piling ni Sarah. May miss kagad yung finger eh. Kaya nga po, sablay sa facts. Ayan po, lugaw. Putik kadiri, ang putik na to. Dito naman tayo.
A city of zombies. Ayan po, city of zombies. Tignan mo. In the Philippine political landscape, the hiring of zombie employees is not unique. And the Duterte can claim that other politicians have been doing it as a regular practice. Ayan po, sabi ko sa inyo, from Davao, nagsimula ang mga ghosts. What the fuck? Ayan po, sa Davao, nung mayor pa lang si Impactang Sara, nagkabi-kabila po ang red flag ng Commission on Audit. Dahil nga po, tad-tad po ang ghost employee. At sa kanyang tatay, 11,000 lang naman ang ghost employee. What the fuck? Mana sa ama. Di ba? Namiminger yung ama, namiminger din ang anak. Di ba? Si Barbie Basti Duterte lang na iba kasi iba ang hobby niya. Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Di ba? Si Basti lang. Ito po ay mga dokumento pong pinapakita ko sa inyo. Hindi po to Hershey. Okay? Hindi po to Hershey. Ito po ay mga article. Ayan po sa Vera Files. Did Sara Duterte also ask for ghost employee? Kita nyo na? Sablay sa facts, pero malakas ang propaganda. Isipin nyo na lang po kung ito ang naging presidente natin. Babalik tayo sa panahon ng tatay niya na puro lang propaganda. Ano pa ginawa ng tatay? Tatapusin ko ang drugs, putang ina nyo sa 6 na buwan. Putang ina. Detonate! Diba? Tatapusin daw ang droga 6 na buwan. Magje-jetski sa China, utang inang yan. Ipasarado ang ABS-CBN, kurakot daw. Ano nangyari? Mas kurakot ang bilyar. Ipasarado daw ang Smart Globe PLDT. Ano nangyari? Pumasok ang Dito Telecom. Wala daw tayong pera. Kasi, pandemic, kailangan natin ng pogo. Diba? Sablay sa fax, pero, diba, malakas ang propaganda machine. Bakit? Ayon po sa Google, si Digong lang naman po ang may pinakamalaking nagastos sa pagtutrol. Legit po yan. Yan po ay nasusulat sa Google. I-Google nyo lang. Troll Farm of Duterte. For example, ganyan po, nasa Google kayo, di ba? I-type nyo lang, Troll Farm of Duterte, enter, at lalabas na po kagad. Mamimili na lang po kayo. Dito tayo. Hundreds of thousand trolls of Duterte. Hundreds of thousand of online trolls of Duterte. Mamimili lang po kayo dyan.
Oh, exclusive fake accounts. Ayan na, exclusive fake accounts drove praise of Duterte and now target Philippine election. Mamimili lang po kayo dahil yan po ay bayad. Okay? Yan po ay mga binayaran. Oh. Ayan, mamimili lang kayo dyan sa Google. Puro po troll farm ng Duterte yan. Ito pa, fact check. Duterte joint bank account is with Sara, not with his wife. Oh, wala namang wife eh. 'Di ba? Kaiyutan lang eh. What the fuck? Diba? Meron po yan Duterte joint bank account with Sara. Ayaw pa buksan. Ngayon po may gagawin po ang Pangulo na lahat po obligado na ang salin dahil pinigilan po yan ng Ombudsman. Ngayon po i-reverse ng Pangulo yan. Magkakaroon po, ayon sa pag-uusap namin ng Pangulo, magkakaroon po siya ng isang agency na handle lang po sa mga salin ng gobyerno. Nalalapit na po ang pagtatapos ng mga Duterteng ito. Okay? Kakausap namin ng Pangulo yan. Sabi niya, ino-propose niya ang isang agency na mag-check ng mga SAL and makikita na po natin online parang sumbong sa Pangulo. Open to the public. Lahat naman to gagawin ng Pangulo eh. Magkakaroon na rin po tayo ng sumbong sa Pangulo. Meron na po. SAL-N, meron na po. Meron na po pinopropose na sa Senado na blockchain. Ibig sabihin, lahat ng mga proyekto po updated online. Ayan na po. Baka wala na po tumakbong mga politiko. Ayan po Ito po. Ito po ang iniilagan ng mag-ama. Ang kanilang Duterte Bank Joint Account. Kaya nga po, hindi nila to pinigilan nila to ang impeachment at ngayon po narinig po natin sa bunganga ni Chis Escudero na noong pa man ay wala na po talaga siyang plano pala mag-impeachment. Dapat makasuhan po yan si Chis Escudero at ngayon po kakasuhan ng COMELEC at kasuhan si Chis Escudero. Multiple counts po ang paglabag niya sa konstitusyon sa mga ginawa niya sa impeachment. Bandang uli palalabasin niya pala. Putek, dila betlog din kay Digong. Wala kang puso, hayop ka! Kaya yan po ang karma ni Chis Escudero. Oh, ngayon nangangarap ka, ikaw ang vice president ni Sara. In your dreams. Patayin mo si BBM. No joke. At eto nga po, nung natatandaan nyo po yung Quadcom, ang sabi ni Duterte doon, may joint account po siya sa kanyang asawa. Fake news na kaagad. Si Sara Duterte po ang ka-joint account niya. Fake news. Yan po ang sinasabi natin. Diba? Ang sinasabi natin, malakas lang po sa propaganda machine. Dahil up to this day po, grabe po, bilyon na yata ang nauubos ni Sara Duterte para lang po mag-stay na buhay o stay alive sa mainstream at social media. Sandamakmak po ang perang ginagastos para lang po sa propaganda machine. At ngayon po ang propaganda machine niya ay ito pong Senado. Balak na balak nga niya pong gibain ang Senado at mapunta uli sa panig ng Duterte. Dahil po napagpamunuan niya ni Tito Soto. Ayan po ang talagang tinatrabaho ni Sara Duterte ngayon. Dahil sa House, hindi po siya ubra. Hindi po ubra ang isang Duterte doon. Sino nando? Si Ungab na tatanga-tanga? Sino nando? Si Ungab? Sino nandun? Yung
kapatid niya na hindi pumapasok? Ha? Yung ba sino pagmamalaki niya doon? Si Kiko Barsaga? Nga pala, sa mga nakikinig po at napapaniwala ni Kiko Barsaga, good luck sa inyo. Okay? Paano mo papaniwalaan ng isang baliw? Paano mo papaniwalaan ang isang taong wala man lang naiambag sa Pilipino? Ha? Paano mo papaniwalaan si Pulong? Paano mo papaniwalaan si Kiko Barsagang baliw? Oh. Walang ginawa si Kiko Barsaga. Kung titignan nyo po yung record, walang ginawa kundi magbaliw-baliwan. At yung mga kababayan naman natin, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa sa pagkabaliw ni Kiko Barsaga. Anyari? Mismong nanay niya sinabing babaliw-baliw yung anak niya. Putik pinaniniwalaan. Diba? Ayan ang bagay, i-DDS Mesaltec. Bagay nga kayo makinig kay si Kiko Barsaga tsaka kay Sara. Diba? Putang ina nyo! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, putang ina nyo! Patayin mo si BBM? No joke. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutus ang kain.